Everyone, Gihan here. Our Bible verse for today is all about Romans 8 verse 22 to 25. At sabi dito, for we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. And not only the creations, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our body. For this hope we were saved. Now hope that is seen is not hope, but if for who hopes for what he sees. But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. So, sa Tagalog, sapagkat nalalaman natin na ang buong sangnilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. At hindi laman sa nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumarating din sa mga mga masighing paghihintay ng pagkupkop at pagtubos ng ating katawan. Sapagkat tayo ay niligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita. So we are waiting for the final coming of the Christ. So yung kumbaga pata tayo tayo ay tinubos, mapalaya mula sa curse, sa pagkakasala. Bakit? Kung titingnan niyo po yung buong creation, maraming suffering. So, hindi lang sa tao, kundi pati sa lahat ng creation. Kahit sa tao, di ba, yung todong pagpatayan, yung drugs trafficking, paglalagpas sa kapwa, yung sex trafficking. So, yung sufferings, kahit pati mga hayop, may sufferings din. Patayan ng mga hayop. Wala naman sa Genesis chapter 1 na yung mga hayop na papatayan, diba? So, pati yung mga hayop na pailalim sa judgment, sila din ay dumaranas ng pagdurusa. So, sabi dito sa Romans na to, yung buong nilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon na nagnanais na mapalaya. Hindi lang tayo anak ng Diyos, pati buong nilikha ay mapalaya mula sa ganitong klaseng judgment or sumpa. Alam ko na mapapalaya tayo sa ganitong sumpa sapagkat sabi ng Biblia, yung blessed hope, yung pinaka pag-asa natin is yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, na yung katuruan natin. We are waiting for the final coming of Christ, na inaantay natin yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Muli sa kanyang pagbabalik, tuluyan niya na tayong mapalaya sa pagkabulok, sa kamatayan, sa kasalanan, sa sumpa. Sabi dito, while we are wait for the blessed hope, the appearing of the glory and the Savior Jesus Christ. Habang inaantay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhati at ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. And by the way, dito is maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos, diba? So, yung ating Panginoong Jesucristo, dakilang Diyos na ating tagapagligtas, yung kumbaga yung Biblia sa Jesucristo na muling pagbabalik. At yung
plano ng Diyos na pagtutubos ay gagawin niya, and that is the blessed hope. Ito yung pinaka-inaantay natin, pinaka-nasasabikan natin na ang Panginoong Jesucristo ay muling bumalik at wakasan ng tuluyan ang kasamaan, ang kamatayan, ang pagdarusa, at yung buong creation maging perfect muli. So, kailan yung mangyayari? Magiging perfect ulit ang mundo kapag bumalik ang ating Panginoong Jesucristo at bibigyan niya tayo ng perfectong katawan. At kasabay na yun yung pagbabago ng buong nilikha. So, sabi dito sa Romans chapter 8, as we wait eagerly for the adoptions of the sons, yung lubusang pagkukup sa atin bilang anak ng Diyos. Ito yung tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at diniklara tayong anak ng Diyos. Yung pangalawang phase po is tuluyang pagkukup sa atin bilang anak ng Diyos, magkaroon tayo ng panibagong katawan na perfecto. At yun po ay mangyayari sa ating pagkukup ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. So, we groan inwardly as we wait adoptions of the sons. So, itong katawan na to, mapapalitan ng panibago. Pero sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon ng panibagong katawan. So, we are waiting for the final coming of Christ. We are waiting for the resurrections. And we are waiting for the realm of creations. Yung redemptions ng our bodies is magkakaroon tayo ng panibagong katawan ng katulad ng sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo nung muli siya nabuhay. So, kung mapapansin niyo po si Jesus Christ na nung muli siyang nabuhay, yung klase ng katawan niya, nakalaki yung pintuan, diba? Nakakapasok si Jesus, pero yung body ng katawan ay nagtatranscend, diba? So, ano po yun? Spiritual body. Kumbaga, it's a body, katawan, pero alam niyo po yun, yung na-enjoy yung pagkain, yung katawan. Pero the spiritual body, ibig sabihin, katawan na hindi namamatay, katawan na hindi nagdurusa, katawan na katulad sa ating Panginoong Jesucristo. So, we are waiting for the resurrections. And we are waiting for the redeemed creations. So, kasabay nito that we are created. And yung tuluyang pagtubos sa buong nilikha. And sabi dito, for we know that the whole creation has been growing together in the peace of childbirth until now. So, umiiyak, nagsusumama yung buong creation. Hindi para tunawin ng Diyos. Kasi hindi totoong tunawin ng Diyos sa mundo. Kundi ang totoo po is, ang sinasabi ng Biblia, tutubusin ng Diyos yung buong creation upang mapalaya sa sumpa, upang maalis na yung pagdurusa kahit sa mga hayop. So, itong redeem o yung peppercorn na to is mamanahin natin sapagkat ito ang mamanahin ng ating Panginoon sa Kristo. So, hope this verse will earn a lot. Thank you everyone and God bless.